Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tutugisin na ng mga pulis si Carlos. Mahuhuli na kaya si Carlos? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot Kamay na Pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa Abot Kamay na Pangarap. Dahil hindi nga makakapayag itong si Carlos na maging masaya si RJ at si Lynette. Kaya naman, gagawin niya daw ang lahat para hindi sila maging masaya. At kung mangyayari man daw ngayon, ay mas pipiliin niya ngang patayin daw itong si Annalyn para doble daw ang sakit na maramdaman ni RJ at ni Lynette. Pero hindi nga makakapayag itong si RJ na may mangyaring masama dito kay Annalyn. At lalong-lalo na ngang hindi makakapayag itong si Lynette na may mangyaring masama dito kay Annalyn. Lalo at sa kanya naman daw galit itong si Carlos. At kung may papatayin nga daw itong si Carlos, ito nga daw ay si Lynette. Dahil siya naman daw ang may kasalanan ng lahat. At walang kinalaman doon si Annalyn. Pero bago ngayon, ay kinonsensya at pinagsabihan muna ni Lynette si Carlos sa mga bagay na maaaring mangyari kapag pinagpatuloy pa nga daw ni Carlos ang mga kasamaan na ginagawa niya. Na parang tila mas naging mas masama na nga daw itong si Carlos kaysa dito kay Moira. Dahil kahit na nga anong sabihin nitong si Lynette kay Carlos ay hindi na nga nito pinapakinggan. Maski nga ang panangga na nga ni Lynette ay ang sarili niyang ang anak na si Harry. Matagal nga ang naging diskusyon nila Lynette kay Carlos. Dahil kahit anong sabihin nila, ay hindi na sila pinapakinggan ito. Sarado na nga ang utak ni Carlos sa mga bagay-bagay at mga salita. Dahil sa takot na din nito na mapunta ulit si Lynette kay RJ. At sa takot din nito na makulong katulad nga nitong si Moira. Kaya hindi na nga daw siya mapipigil ng kahit na sino. Kahit pa nga daw ng kanyang sariling anak. Dahil sa haba ng diskusyon nila, ay narinig na nila ang wangwang ng pulis. At tila nataranta naman itong si Carlos, kaya hindi na niya nagawa na patayin pa itong si Annalyn. At nagwika na nga lang ito na hindi pa tayo tapos. Kukunin ko lahat ng nasa inyo. Hindi kayo magiging masaya. Sabay sakay sa kotse at hinarurot ito. Huli na nga nang dumating ang mga pulis sa lugar kung nasaan sila Annalyn. Kaya naman, pinagmadali na lamang nila ang mga pulis at sinabihan na habulin ang puting sasakyan nitong si Carlos. Habang patakas nga itong si Carlos, ay naisip niya lahat ng sinabi ni Lynette sa kanya. Tungkol nga sa kanyang mga anak. Na tila na konsensya nga itong si Carlos sa mga nagawa niyang kasalanan at mali. Lalong-lalo pa nga na ang huling encounter nila nitong si Harry ay nasaktan niya nga ito. Kaya naman, napahinto nga itong si Carlos sa isang tabi at galit na galit ito sa kanyang sarili. Dito nga ay sinisisi niya ang kanyang sarili sa lahat ng ginawa niyang kasamaan. Dahil kung hindi nga daw siya naging makasarili at sinungaling, ay malamang sa malamang ay wala siya sa sitwasyon niya ngayon na pinaghahabol ng mga pulis. Habang sising-sising nga si Carlos, ay tila parang nababaliw na nga ito habang umiiyak. Dahil hindi na kinakaya ng konsensya niya lahat ng nangyayari. Sa labas naman ng ospital na pinagdalhan kay Lynette at Harry, ay nagsisigaw si Annalyn. Dahil bigat na ito sa lahat ng mga nangyayari sa paligid niya. Lalong-lalo na nga sa buhay niya. Hinayaan naman si Annalyn na magsisigaw sa labas nila Lyndon, Harry at Regan. Dahil alam nila na yun lamang ang tanging paraan para gumaan ang pakiramdam nitong si Annalyn sa lahat ng nangyayari lalo pa at nakatakas nga itong si Carlos. At nanganganib pa nga ang buhay nila habang nasa labas pa itong si Carlos. Isinigaw ni Annalyn na nakakapagod na. Puro na lang problema at puro na lang gulo ang nangyayari sa buhay natin. Matapos ngang mailabas ni Annalyn ang lahat ng saloobin niya, ay nagpunta na sila sa kanyang nanay na si Lynette para makapag-usap-usap. Pero galit na galit si Harry
dahil pinabayaan daw ni Lynette si Carlos na habulin ng mga pulis. At mag-isa lang daw ito. Tinanong niya pa nga ang mga ito kung hindi ba daw sila maintindihan ng sitwasyon ni Carlos ngayon at hindi ba daw naaawa sila Lynette sa nangyayaring pagtugis kay Carlos. Kaya naman, sa galit nga ni Giselle sa mga narinig niya, ay hindi niya na napigilan na sampalin si Harry dahil sa mga pamimintang nito dito kay Lynette. Napasabi na nga lang itong si Giselle na baka nakakalimutan mo, Harry. Kriminal ang tatay mo. Kaya wala kang karapatan na isisi sa amin lahat ng ginawa ng daddy mo. Habang intense naman ang bangayan nila Harry, ay nasa apex naman itong si Zoe. At bigla nga siyang nagulat dahil napatawag na nga itong si Carlos dito kay Zoe. Dahil tinutugis na nga siya ng mga pulis. Gulat na gulat si Zoe dahil tila naghahabulan na nga itong si Carlos sa kanyang naingatan at talagaan si Harry na kapatid niya. At pinapasabi nga din ni Carlos kay Harry na hindi niya nga daw sinasadya na masaktan itong si Harry. Bakas naman sa mukha ni Zoe na natatakot na siya para sa kalagayan ng totoong daddy niya na si Carlos. Dahil nagsabi ito na sorry kung iiwan ko na si Harry. Habang wala ngang masabi itong si Zoe sa mga narinig niya mula kay Carlos, ay narinig niya naman ang mga putok ng baril at ang mga sigaw ng pulis sa paligid nito na sumuko na daw si Carlos dahil mamamatay lang ito kapag lumaban. At wag na nga daw pahirapan ni Carlos ang sarili niya. Kaya naman, iyak nang iyak si Zoe habang sinasabi niya na dad please sumuko ka na lang. Habang si Carlos naman ay nagsabi na ikaw na ang bahala sa kapatid mo. Kaya naman, hindi na napigilan ni Zoe na magsisigaw ng dad habang naririnig ang mga putukan sa paligid ni Carlos. Hindi na nga namalayan ni Zoe na nasa apex siya at any moment ay maaaring may makarinig sa kanya na may tinatawag siyang dad habang takot-takot at umiiyak. Sa gubat naman, nakipagsapalaran si Carlos. Nagbabaka sakali na makatakas pa sa mga pulis. Kaya naman, nanlaban nitong si Carlos at nakipagsabayan ng barilan sa mga pulis. Hindi na nga naisip nitong si Carlos na malalagay sa peligro ang buhay niya kapag nanlaban siya sa mga pulis. At ang tanging iniisip na nga lang ni Carlos ay ang kanyang sarili at makatakas siya kung sakali sa mga pulis at hindi siya makulong. Habang nakikipagpalitan nga ng bala ng baril si Carlos sa mga pulis, ay natamaan nga siya ng bala ng baril. At hindi na nga siya nakapalagpa, at natumba na lang siya sa damuhan. Tuluyan na kayang mamamaalam si Carlos? O makakatakas pa din ito kahit na may tama na nga ito ng baril? At ano kaya ang magiging reaksyon ng ibang tao na nakarinig kay Zoe na may tinatawag itong dad habang umiiyak sa cellphone? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!